Alam mo ba, kapag ang hangin ay nagsisimulang umalulong na parang isang halimaw sa dilim, may isang bagay na mas malakas na bumabangon. Kapag ang mga bubong ay lumilipad na parang mga papel at ang mga ilog ay nilalamon ng mga kalsada, dito nagsisimula ang isang kwento na hindi mo inaasahan. Ito ang tahimik na sigaw ng sambayanang Pilipino, isang dasal na umaalingaw-ngaw sa gitna ng dagundong ng mga buhawi at bagyo. Madalas, nararamdaman natin na ang sakit ay mas malaki kaysa sa ating pananampalataya. Ang mga tahanan na pinaghirapang itayo ay nawawasak sa isang iglap. Ang mga pangarap na binuo sa loob ng maraming taon ay tila tinatangay ng baha. Sa mga sandaling yon, madaling isipin na nag-iisa tayo, na pinabayaan na tayo ng Diyos. Ngunit sa pinakamadilim na oras, kapag ang lahat ay tila nagugunaw at wala ng pag-asa, doon bumabangon ang Kristo ng mga bagyo. Hindi siya yung Diyos na natutulog lang sa gitna ng bangka habang ang mga alagad niya ay nagpapanik. Hindi ngayon. Sa ating panahon, sa ating mga bagyo, siya ay tumatayo. Haharapin niya ang hangin, titingnan niya ang nagngangalit na alon, at sa isang tinig na puno ng kapangyarihan, ang mismong tinig na kinikilala ng buong sangnilikha, sasabihin niya, tumahimik ka. At sa isang saglit, ang imposible ay nangyayari. Ang kalangitan na kanina lang ay puno ng galit, biglang yumuyuko sa katahimikan. Ang hangin na sumisira, biglang humihinto. Ito ay nagpapatunay na may isang mas makapangyarihan sa lahat ng unos. At ang panalangin ito, itong mensaheng ito, ay para sa iyo, Pilipinas. Para sa bawat pamilyang nawalan ng tahanan at ngayon ay nakikisilong sa mga evacuation center. Para sa bawat magulang na yumayakap sa kanilang mga anak, hindi alam kung ano ang bukas. Para sa bawat Pilipinong sa gitna ng takot at kawalan, patuloy pa ring bumibigkas ng pangalan ni Jesus. Oo, malakas ang ihip ng hangin, pero tandaan mo, mas malakas ang hininga ng banal na espiritu na nananahan sa atin. Maaaring wasak ang ating mga lungsod, gumuho ang mga gusali, pero ang pusong nagtitiwala sa Diyos, kailanman hindi ito magigiba, hindi ito matitinag. Maraming nag-iisip na si Jesus ay isang malayong Diyos, isang manonood lamang mula sa langit na tahimik na pinapanood ang ating paghihirap. Pero iyan ang malaking pagkakamali. Naroroon siya kasama natin, nandyan siya sa gitna ng putik, kasama ng mga rescuer na sumusuong sa panganib. Hawak niya ang balikat ng taong gulong-gulo ang isip, hindi alam kung saan magsisimula. Umiiyak siya kasama ng mga umiiyak, nararamdaman niya ang bawat kirot sa ating puso. Sa paningin ng Diyos, walang nasasayang na luha. Bawat patak ng luha mo ay nagiging isang panalangin, at bawat panalangin ay nagiging lakas na bumangon, lakas na magsimulang muli. Kaya Pilipinas, mahal kong bayan, hindi pa ito ang wakas. Ito ay isang kabanata lamang, hindi ang buong kwento. Tingnan natin ang krus. Minsan, ito ay simbolo ng sakit, ng pagdurusa, ng kamatayan. Ngunit para sa ating mga mananampalataya, ang krus ngayon ay isang paalala. Isang paalala na mula sa pinakamatinding sakit at kamatayan, kayang isilang ang bagong buhay. Mula sa abo, kayang bumangon muli. At iyan ang buhay na ipinangako sa atin ng Panginoon. Isang buhay na muli niyang itatayo sa bawat nasirang komunidad, sa bawat sugatang sulok ng ating bansa. Ang pag-asang ito ay hindi isang teorya lang. Ito ay nabubuhay, humihinga sa ating mga lansangan. Nakikita natin ito sa mga kapitbahay na nagbabahagi ng kanilang kaunting pagkain. Naririnig natin ito sa mga kantang umaawit ng papuri sa Diyos sa gitna ng dilim. Nararamdaman natin ito sa bawat yakap ng isang estranghero na nagsasabing, kaya natin to. Kaya ngayon, sa sandaling ito, inaanyayahan kita. Lumuhod ka, pero hindi sa kawalan ng pag-asa. Lumuhod ka sa ganap na pagtitiwala. Sa pagluhod mo, isuko mo ang iyong takot
ang iyong pag-aalala, ang iyong mga tanong na bakit. At sa iyong puso, sabihin mo sa bagyo, sabihin mo sa hangin, kahit gaano kakalakas umihip, hindi mo matitinag ang aking pananampalataya. Bakit? Dahil si Jesus ay nasa bangka. Nasa bangka siya ng buhay mo. Nasa bangka siya ng ating bansa. Kahit sa pakiramdam mo ay mag-isa ka at tila lahat ay nawala na, naroroon pa rin siya, payapa, makapangyarihan, nakatingin sa abot tanaw kung saan sisikat muli ang araw. At anumang oras, handa siyang sabihin muli sa mga alon ng iyong buhay, kapayapaan, tumahimik ka. Dalangin ko na ang kapayapaang ito na nagmumula lamang sa Kanya ay dumaloy ngayon sa bawat tahanang Pilipino. Naway hilumin nito ang mga sugat, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual. Naway gawin niyang isang makapangyarihang patotoo ng kanyang katapatan ang bawat kaguluhan at trahedya. Dahil ang totoo, walang bagyo, walang buhawi, gaano man ito kabangis ang makakaagaw mula sa kamay ng Diyos ng anumang pinili niyang pangalagaan. Ikaw ay pinili niyang pangalagaan, ang pamilya mo, ang ating bansa. Dumarating at lumilipas ang mga bagyo. Ganyan ang buhay. Ngunit ang pag-ibig ni Kristo, ito'y nananatiling matatag. Ito ang ating pundasyon na hindi nayayanig. Ito ang ligtas na pantalan ng isang bayang paulit-ulit na sinusubok. Ngunit paulit-ulit ding tumatangging sumuko. Patuloy tayong manalig, patuloy tayong umasa, at patuloy tayong magmahalan. Dahil sa huli, ang pag-ibig at pananampalataya ang siyang mag-aahon sa atin. Salamat sa panunood. Kung napalakas ka ng mensaheng ito, huwag kalimutang i-share sa iba na nangangailangan din ng pag-asa. Mag-subscribe ka na rin para sa mas marami pang nakakapagpatibay na salita. Manatili tayong matatag, pagpalain tayo ng Diyos.